Sa gitna nga ng aming paglalakbay, may isang lihim na paraiso kaming natagpuan. Dito sa probinsya ng Bolinao, Pangasinan, isang tahimik na camping beach na tila ba inililihim pa ng panahon. Walang ingay na syudad, tanging alon, hangin at ang tanging tunay na diwa lang ng pagkakamping. Pakita mo, mama. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Ngayong episode ay may pupuntahan nga tayong bagong camping spot dito sa probinsya ng Pangasinan, kung saan ay may bago na naman nga tayong may experience sa lugar na ito. Anong mga kaganapan nga na naman ang naghihintay sa atin dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman nating adventure. Bago pala tayo mag-umpisa, ay nais ko kayong imbitahan sa kauna-unahang content camping event na gaganapin sa February 7 and 8. Kita-kits mga papa! Magandang tanghali sa inyong lahat mga papa at mama! Happy New Year para sa inyong lahat mga papa! Happy New Year po! Sa mga papa! Welcome back sa ating panibago na naman tuk-tuk adventure na gagawin natin ngayong araw. Ngayong bagong taon, bagong adventure ang ating gagawin. Papunta tayo ngayon ng norte mga papa. Meron tayong babalikan na spot doon. Pero first time namin magka-camping dito sa lugar na ito. Yes, maganda itong pupuntahan natin. Beach camping ulit, pero white beach. Yan. Papakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang Bolinao, Pangasinan. ano to, bandang Patar. Patar Beach kung tawagin. Napuntahan na namin ni Mama Ray ito, kaso nag-transient kami nila Mama Ray nun. Kasama natin yung mga kapatid ni Mama Ray at mga pinsan niya at ang ating mga kaibigan. Ngayon, pupuntahan natin siya, babalikan natin siya, magka-camping naman tayo. Ililibot namin kayo sa Bolinao mga papa at mama. So ngayon, nandito na tayo sana mga papa, Pampanga. Time check, 12:35 PM. Medyo tinanghali na tayo mga papa at mama. Gawa nga ng tanghali na rin tayo nagising. Pero okay lang naman kasi nga, dating gawi, hindi naman tayo nagmamadali nila Mama Ray tsaka ni Ate Ray. Tansya namin, darating na kami doon, madilim na. Ang kilometrahe na tatakbuhin natin mga papa ay halos 300 kilometers o 7 oras. So hindi naman saktong 7 oras natin tatakbuhin yan kasi marami tayong tigil, papalipad tayo, kakain tayo, papahinga tayo. So suma total, ang tansya ko ay 10 oras ang biyahe natin. 10 oras ang kakainin itong biyahe natin. So, meron na lang tayo dito ayon sa mapa. Nasa Pampanga na tayo. 223 kilometers pa mga papa. O, humigit 6 na oras. So, 12:30. Sa possible mga papa, tanggap na namin ni Mama Ray. Madilim tayong darating ng Bolinao, Pangasinan. So, yung mga papa, balik na tayo sa ating biyahe. Ang makina, simoy ng hangin sa bawat likod, puso'y humihingi ng motor. Dahil palayaan sa bawat camping, mundo'y nanahilay. Kasama ang tropa, away, walang goodbye. Kape sa umaga, sa ilong naglalakbay. Let's go! Sa pundo at kubak, sa ilalim ng puso'y lumilipad. Kalma sa hangin, laya sa daan. Kulong na pakpak, kami nilalaban. So yung mga baba, kamusta pala ang inyong Christmas na nagdaan at ang inyong New Year? Naway sana masaya kayong lahat at nakapag-bonding kayo ng inyong mga pamilya, no? Ganun din kami mga papa, naging maayos naman ang dumaang Christmas natin at New Year. Sana marami tayong magawa ngayong New Year na camping adventure kasama si Mama Ray at si Ate Ray.
Ngayon, susulitin natin na ating unang camping ngayong taon. Pasensya na pala mga papa at mama. Medyo hindi tayo nakapag-upload itong nagdaang December kasi gawa nga ng sobrang sinulit namin nila Mama Ray at Ate Ray yung bare months natin na mama. Yes. Ang daming nangyari, ang daming okasyon. Aliwat kanan. Kaya yung ibang upload natin, medyo na late. Tulad nitong, kung sino man nakapanood nitong natin, yung year-end party kasama ang Tarakam PH natin. Tarakam PH family. Sobrang saya na ang araw na yun, mga papa, wala akong masabi. Palaki na palaki ang ating grupo. So yun pala mga papa, no? Itong camping natin ngayong New Year, halos 4 na araw tayo magtatagal dito sa Norte, no mami? Yes. Di muna namin sasabihin kung ano pa mga kasunod na mangyayari dito sa adventure natin ngayon dito, mga papa. Susulitin na natin itong biyahe natin. Dahil New Year, palag-palag na to, no mami? Oo, syempre kailangan adventure agad. Ayun pala mga mama, no? Ang plano talaga namin ni Mama Ray, magno-North Loop kami. Di ba, mami? Yes. Magno-North Loop dapat kami. Ayun nga lang, before tong lakad namin na to, tumawag sa atin si Kapatid na Basti. Yan, si Kapatid na Club Moto. Kinamusta ko yung biyahin nila ngayon sa Ilocos. Yan, papakita ko sa inyo yung picture. Sakto-sakto mga papa, tumawag ako sa kanya. Pag-akyat daw nila ng Ilocos, pagudpod, bumaba agad sila ng bigan ng mga kasamahan niya. Gawa nga ng, ang season pala ngayon dito sa Norte, sa Ilocos, tag-ulan. Sabi ni Kapatid na Basti na mami, Oo. sobrang lakas ng hangin, sobrang lamig, sobrang lakas ng ulan sa pagudpod. Kaya nang tumawag sa akin si Kapatid na Basti na yan, sabi ni Kapatid na Basti, Kapatid, yung season na to, sabi ng mga lokal, hanggang February, ganyan to. So, napag-isip-isip namin ni Mama Ray, kung itutuloy namin tong biyahe namin na North Loop, Hindi namin Pagudpod, may Apari, gala. Cagayan. Ano, Mami? Baka hindi natin sila may gaya. Oo, yun. Kasi nga, maulan. So, yun, nagpaalam tayo sa mga boss natin na re-rescue natin yung North Loop natin. Basta, promise namin ni Mama Ray na Mama Ray. Basta, promise. Yan, promise namin sa inyo. Magno-North Loop tayo ng naka-tok-tok. Siyempre, hindi man natin magagawa yan kung hindi dahil kay Bajaj Philippines. Yan. Maraming salamat pa rin kay Bajaj Philippines. Lagi natin silang pasasalamatan dahil lagi sila nakasuporta sa ating mga camping adventure, mga papa. Sa layo nga ng ating destinasyon, asahan nyo na mga papa, mas mahaba nga ang biyahe natin dito. Yung pala, no, doon sa mga nagtatanong ng ruta namin, kasi napapansin namin ni Mama Ray, no? Oo. Maraming nagtatanong, saan kami dumadaan? Gawa nga ng medyo restricted tong tuk-tuk sa mga daan. So share lang namin ni Mama Ray kung saan kami dumadaan, mga papa at mama. Nagsimula kami sa Pasig. Alam niyo naman, lagi tayo kung saan tayo nagsisimula sa Pasig. Bagong Ilog, konting C5, pa Eastwood, then angat sa may Katipunan. Pag angat natin ng Katipunan, mami, UP Town Center. UP Town Center, yan. Then after UP Town Center, Yun, dadaan tayong konti ng Mindanao Avenue. yes. Tapos, labas natin is Pure Gold, Paso de Blas. Yan, Pure Gold Paso de Blas. Pag nakatagos na kayo dyan, mga papa, napaka-basic na, no, Mama Ray? Labas mo na nun ay Marilao, Bulacan. Yes, yan, So, papakita ko sa safe inyo. na kayo pagdating nyo ng Bulacan. Pag nakatagos na kayo dyan sa Marilao, Bulacan, wala ka nang iintindihin. Ayun lang. Ayun lang, yung una ko sinabi, mga papa, tandaan nyo. Bagong Ilog, C5, Eastwood, Katipunan, UP Town Center, then Paso de Blas, Pure Gold. After nun, dire-diretso, labas kayo ng Marilao, Bulacan. Boom! Safe na kayo nun, mga papa. Kahit saan na kayo pumunta sa Norte. Yes, kahit saan yan. Gusto nyo magkasiguran, gusto nyo Pagudpod, magpagudpod, gusto North nyo Loop. Pangasinan, magbagyo. Yan. wala ka lang iintindihin. Yun lang ang iintindihin mo. Para hindi na rin kayo mga papa, mangamba at gusto nyo rin gawin tong North Loop at kung taga-South kayo, huwag na kayo mag-alala. Dahil ang gumawa nito, walang iba. Si Kuya John Pax yan. Magpasalamat tayo kay Kuya John Pax. Siya yung nagbigay nitong ruta na to kung paano natin makapagtasin tong daan na to pa norte gamit ang tuk-tuk. So hindi na kayo mag-aalala mga papa. Ito, patunay. O yan, nakikita nyo. Nandito na tayo sa kahabagan ng Pampanga. Shinare sa atin yung knowledge Oo. ni Kuya Dijan kung saan siya dumadaan. Siyempre, Ay, mo. share din namin sa inyo. Yan. Ayun lang din ginawa namin, senior namin sa inyo. So ilalagay na lang namin ni Mama Ray sa comment section na Mama Ray. Yes. Sobrang nakisama nga sa atin ang panahon
dahil nagdire-diretso ang biyahe natin dito. Live update mga papa. Papasok na tayo ng Mexico, Pampanga. Medyo mahaba-haba pa to. Yun lang, no? Sobrang init ng ating biyahe ngayon. Ang sarap talagang bumiyahe ng madaling araw, no, mami? Oo. Para sa amin, ha? Bawas ng Mm. pagod. Kasi pag ganito, parang medyo nakakadagdag ng pagod, eh, no? Pero kagandahan sa ganito, mami, walang ulan, di ba? Pag maaraw. Nga lang, mainit. Buti na nga lang, nakatok-tok na tayo. Ano, mami, gusto mo na nito? Wala pa ako. Ay, gusto mo Maximus. Gusto mo Maxima Z? Ba, nagre-request si Atre, Maxima Z daw gusto niya. Yun pala mga papa, may share din pala kami ni Mama Ray sa inyo. Itong ginagamit pala natin ay bagong padala sa atin ni Holy Land. So yun, nagpapasalamat tayo sa mga boss natin sa Holy Land. At pinadala na naman tayo bagong bike na magagamit natin sa ating mga camping adventure. Walang sawang support sa atin si Holy Land, no, mami? Yes. Itong gamit nating wireless microphone mga papa, ay ito pala ang Holy Land Dark M2. Nakikita ko lang to mga papa sa mga sikat na vlogger, promise. Ginagamit to nila Malupiton, nila Kabugok. Basta maraming gumagamit na sikat na vlogger na to mga papa. Hindi natin na-expect na isa tayo sa magkakaroon nito. Ang sarap lang sa pakiramdam mga papa, goosebumps. Mahal na tayo ni Holy Land. At ang ginagawa naman natin kay Holy Land mga papa, ay papalitan natin ng walang hanggang suporta mula sa amin ni Mama Ray. Lagi natin gagamitin to sa mga camping travel adventure natin mga papa. So yung mga papa, ang maganda pala dito kay Holy Land Dark M2 ay dalawa na itong pinadala nilang transmitter at receiver. Sa madaling salita mga papa at mama, ano to? Combo. Ito yung package silang combo, kompleto na. Meron nang kasama tong windscreen, dalawa. May dalawang kasamang transmitter, may dalawang kasamang receiver, at higit sa lahat mga papa, meron tong kasamang charging hub. Bakit may kasamang charging hub? Kasi siya yung nag-e-extend kung gaano katagal mo magagamit itong Holy Land Dark M2. Kasi itong Holy Land Dark M2 na to mga papa, itong transmitter na to, ang bawat isa na to ay tumatagal lang naman ng 10 hours. Tagal nun, isipin mo. Hindi mo naman dire-diretso gagamitin to mga papa. Tig-isa yan ha. Yung tig-isa transmitter, 10 hours ang tinatagal yan each. So pag ginamitan mo pa ng charging hub, doon siya mag-e-extend ng up to 40 hours. Halos 2 araw mo magagamit itong Holy Land Dark M2. Napakatagal nun mga papa. Grabe. Tapos ang maganda pa dito mga papa, meron siyang kasamang lace. Kung ayaw mo siyang i-clip dito sa damit mo, yan, papakita ko sa inyo, eh pwede mo siyang idikit lang dito sa pinaka-lace niya. Yan. So para ka na rin may kwintas, dagdag forma din. Tapos meron din siya kasamang mga papa, meron siyang kasamang bag case. Yan, pakita ko sa inyo. At itong Lark M2, meron tong environmental noise cancellation. Yes. Ito yung binabawasan niya yung ingay sa paligid para mas malinaw yung boses mo sa mic. Yun yung napakaganda kay Lark M2. Ganda. Ito normal pa tong sounds na to ha, may maririnig pa kayo. I-testing natin Testing na natin. may environmental noise cancellation. Ano, game? Oh, Go. Ayan, naka-green na, mami. yan. Mas maganda, mas malinaw yung boses mo. Ito yung napakagandang features ng Lark M2. Kaya bagay na bagay ito sa mga nagbablog, lalo yung mga outdoor katulad namin na laging nasa travel, nagra-ride, yan. Kaya perfect talaga to. Halos 100 kilometro na pala ang ating tinakbo, kaya mas minabuti muna namin magpagas dito sa Tarlac. So yun mga papa, nagpapagas tayo dito sa refill. Ano to, mami? Kuya, anong lugar na to? Tarlac. Tarlac na tayo, papagasolina na tayo. Pangalawang karga na natin dito mga papa. Bali unang karga natin is sa Pasig pa. So nagpagasolina na tayo dito sa may Tarlac na banda. Sulit. Isang kargaan lang, layo na narating. Nasa 100 plus din yung tinakbo natin, 100 plus. 100 plus kilometer.
So meron na lang tayong 157 kilometer para makarating doon sa paroroonan natin. O halos 3 hours and a half. Nung oras pa, time check, mag-aalas 3. So possible, hindi natin kaya takbuhin ng 3 hours talaga yun eh. Mga alas 7. Sticker tayo. Ito bossing oh. Ayun nyo. Thank you. Thank you. Kuya, shoutout ka dyan. Shoutout sa mga taga-Tarlac. Thank you. Yun ang hingi sila, kuya. Thank you, bossing. Salamat. So, mga papa, nakapagpakarga na tayo. Sa haba pala ng aming biyahe, ay naisipan muna namin magpahinga at magmerienda. Harap. At matapos na nga namin mag-stopover, agad din namin tinuloy ang aming biyahe na may kasamang pag-iingat. At wala rin naman kami magagawa, kundi sabayan ng agos ng kapalaran namin sa daan. Ginabi na pala kami tulad ng aming inaasahan at binabaybay namin ang madilim na daan. Wala mga papa, inabot talaga tayo ng lintik. Time check, 7:15 p.m. So, lagpas 10 oras na tayo nasa biyahe. Dapat 6:30 nandun na tayo para total of 10 hours. Kaso sumobra na tayo. Sumobra na tayo ng 45 minutes. So ano na tayo? 10 hours and 45 minutes. Meron pa tayo natitirang 24 kilometers o halos 37 minutes. Andito na tayo sa ahonan sa may Kulayo. Now, makikita nyo, puro ahon. At sa madaling salita, binaybay nga natin ang Barangay Malino o mas kilalang Patar Beach ng sobrang dilim ang daan. So yung mga papa, si Mama Ray, bumibili na dito, may nadaanan na tayong tindahan. Pwede bang dito. dalawa? So 5 kilometro na nga lang yung ating bubunuin para makarating dun sa Riders Camp. So laban na to. Dahil ayaw na namin magluto, may mga lulutuin dyan. Eh syempre pagod. Halos 11 oras tayong bumiyahe. Halos 11 hours tayong bumiyahe. So laban na to. Pancit Canton, tsaka nilagang itlog, tsaka nisingkap. Siyempre ayaw naman namin mag-set up ka, tapos pagtaso mag-set up, magluluto ka pa. Palag-palag na yan. Nakaiga si Ate Ray. Hello! Yan si Mama Ray, nakabili na. So tara, diretso tayo sa biyahe natin. At salamat nga sa ating mahal na ama dahil narating natin ang ating destinasyon ng maayos. So yung mga papa, nandito na tayo. May mga tao na. Tayo na matatanungan ito dito. Tanong tayo dito. Kami po yung nagpa-reserve. Di ba sabi ko naman sa'yo, sa Boracay tayo pupunta? Sabi ni Saika mga papa, parang Boracay daw yung sand dito. So yung mga papa, simulan na natin mag-set up ng ating camping tent. So hindi ko na ipapakita sa inyo, gawa nga ng sobrang dilim naman dito. So, ang gagamitin pa rin nating tent ngayon ay si Montana Tunnel Tent. Sa mga hindi pa nakakita kung paano i-set up si Montana Tunnel Tent, panoorin nyo yung previous video ko mga papa. Doon yung makikita. Tara, simulan na natin. At matapos nga naming ayusin ang aming tutulugan, ay agad din kami naghapunan. Wala naming arting kinain ang pagkain ito para sa mga pagod naming katawan na ang tanging nais lang ay ang makapagpahinga at magkaroon ng naman. Kinabukasan, Yun, good morning mga papa. Tinanghali na tayo ng gising. So ngayon, inaayos pa namin yung mga kulang namin ni Mama Ray. Itong mga awning nilalatag na namin. Then yung mga gamit namin, yung ibang gamit, na-assemble na namin yan. Sinisimulan na namin. At pasarap tulog namin, gawa nga na pagod tayo. So, tapusin muna natin tong mga awning. Ito, sama natin si Tok RE. So yung mga papa, nandito pala tayo ngayon sa Riders and Camp dito sa Bolinao, Patar. So yan, papakita ko sa inyo kung ano itsura dito mga papa. Umaga pa lang, gising na ang puso. Makinay umanday, ala ang pangarap ko. Helmet sa ulo, pag sa likod,
Tara na't sumabay, kalikas ay tawag na bro. Kasadang liko-liko, hangin sa mukha, kasama si tropa, walang kapantay na saya. Motocamping, buhay na malaya. Apoy sa gabi, kwentuhan sa tabi ng apoy, yeah. Bundok man o dating dagat, adventure natin di matutumbasan. Motocamping, ito ang trip ng tunay. Sobrang ganda nga ng salubong ng umaga sa amin dito, kaya't sinabayan na rin ni Mama Ray ng masarap na almusal. Baget. May baget si Mama dala. Ito ni Mama Ray na baget. Sarap na Mama Ray. Yes. Roasted. Tikman natin yung baget ni Mama Ray. Baget. Tong, hot. Sarap papa. Gusto ngayon yung view. Grabe dito sa Bolinao. Oh. Hey! Sarap bumalag dito kasama kaibigan na Mami. Sama natin yung mga kaibigan natin. Tara Kam, kasya tayo dito. Kakausapin natin si Nanay Edna. Ang gawin natin exclusive sa atin to. Sa hindi na namang inaasahang pagkakataon, Nice to meet you, sir. Galing kami Pangasinan. Dito kayo dumiretso. Oo. May nakakilala tayo dito. Anong pangalan niyo, sir? Ninyo po. Ano pa? Ninyo. Ninyo. Nice to meet you, sir, Ninyo. Naalala ko yung ano eh. Sabi ko ng hape. Sa tuktok po. Yun. Galing kayo nakaraan sa ano ah. Lubo po. Ayun. Oo. Sa Lubo. Layo no. Ito po, tinakbo namin 11 hours. Hanggang kailan kayo rito? Hanggang bukas po. Magkasama tayo, sir. Kaya pa. Sige po. Pa. at syempre nasa karagatan nga tayo at hindi natin palalagpasin na hindi tayo makakain ng mga seafood dito. 130 lang po. Magkano yan, kuya? 130 sir. 130. Ay, maliliit. Mainit pa ba? Sige, try natin ito isa. Yan. Bawal daw sa atin, sabi ni Mama Ray. Try natin. Masarap po yan. So, syempre, sabi ni Mama Ray, bawal daw sa atin ito. Walang bawal. Sabi nga ni Papa Kamkada, walang bawal. Charot. Siyempre, konti lang. Pero gusto ko iinit muna siya para sure. Dami oh. Bango. Init muna natin. Let's go. Excited na ako tikman to mga papa. Ayan. Papakulo na tayo ng mainit na tubig para init natin yung binili nating crab. Para sigurado ay pinakuluan ko ulit nito. Yes. So yun mga papa, excited na akong tikman to. Kahit mainit, tikman na natin. Oh, yun na, ang dami. Ewan ko, marunong kumain si Mama rin ito. Marunong kumain ito, Mami? Hindi daw. Hindi daw mahilig si Mama Ray. How sad. Gusto lang ni Mama Ray, shrimp na Mama. Shrimp ang gusto niya. Try natin yung manap mamaya. Pero gusto ko isda mamaya. Ihaw tayo isda mamaya. So ngayon, tikman muna natin tong malaki. May kalakihan din siya. Ano. Init. Sarap. Malaman, oh. So, ulit natin. Babalatan natin si Mama Ray. Kaya mo lang. Tapos idudura mo din. Di ba may laman? Tara. Yan, laman na yan. Tapos yung iba, yan, tapon mo. Ganyan, sa isusip lang yung lasa yan. Kalige. Namumutla hindi layo ano natin mga papa. Bibig. Kasi sabi ko, tigim lang, di ba? Tingnan yung nangyari. Pero ang dami pa rin. Ang dami, sarap. Ito rin pala yung masarap sa isang camping ay yung may marami kang nagiging kaibigan.
Ito mga papa, may bago tayong kaibigan dito. Nakilala natin. Sir, ano ulit pangalan niya? Rick po. Rick, yan. From Cebu. All the way, yung rig nila, andun. Tabit na tabit seashore. Mamaya puntahan natin. Angas sa setup ni Sir. At ang pinakamasarap gawin pag nasa karagatan ay ang kumain ng kumain. Niluto ko na rin para sa tanghalian itong baon nating belly ng salmon at niluto nga natin sa sinigang sa miso. Naamoy niyo na ba yung sinigang mga papa? Kumulo na mga papa. So yung mga papa, tapos na kami mag-prepare ng ating lunch. Ngayong second day natin dito sa Riders Camp dito sa Bolinao. So ito yung niluto nating sinigang. Then yung binili nating ininit natin na crablets. Then wag nyo naman kaming maibash. Wag nyo naman sana kami mabash dahil pagtapos namin kumain, igagala na namin kayo dito sa Bolinao. Hindi lang tayo mag-stay dito sa beach. Gagala namin kayo outside ng campsite. So, ba't kami naka-paper plate? Para pagtapos kumain, diretso tapon na. Para makaalis tayo ng maaga. Itatapon naman natin siya sa tamang tapunan mga papa. So, tara, kain na tayo. At pagkatapos nga natin kumain, So yung mga papa, time check, 12:34. Yan, kasama na sila Ate Ray at si Mama Ray nasa likod natin. So gagala na namin kayo ngayon dito sa Bolinao mga papa. Puntahan natin yung mga malalapit na tourist spot dito sa Bolinao, Riders Camp Bolinao. Yan. Na pwede nyo ring puntahan pag nag-camp kayo dito. Puntahan muna natin yung Bolinao Lighthouse. Para may gala namin si Ate Ray. Oh, igagala natin si Ate Ray dito. Actually, nakapunta na kami ni Mama Ray dito, di ba Mama Ray? Ngayon, ang igagala natin dito ay si Ate Ray. at nang marating nga natin ang parking ng lighthouse, Dito sa may Bolinao Lighthouse mga papa, napakarami dito bilihan ng Pasalubong. souvenir. Yan. Oh, sorry. Meron din dito sa kabila. Meron din doon. Kasi, Napuntahan na namin tong lighthouse. Ngayon, ipapakita naman namin kay Saika. Siyempre, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na yun mga papa. Siya naman yung mag-i-experience dito. Hanggang 5 p.m. lang pala ang lighthouse mga papa. So tara, alam ko mag-ano rito eh. Good morning po. Good afternoon na pala. Good afternoon. May May environmental na kayo, sir. Wala pa po. Yung may babayaran tayo 40 pesos each per environmental po. Pero baka man. yung kapipicture ang kita dyan. Oh, sir. Ayun o. Kasama Ganda yan. ng view dito. Try natin magpalipad. pagkatapos nga naming iikot si Saika sa lighthouse, ay agad din kaming bumaba para mamili ng aming mga kakailanganin pa. Ito pala ang Riders Camp sa maliwanag na aninag na ang tanging palatandaan ay itong kahoy ni bakod lamang. Ngayon, may pupuntahan tayo, bibili tayo ng isda. Panghapunan naman natin. Diretso tayo dun sa may dulo lang nito. Tara! Itong talipapang pupuntahan natin ay matatagpuan sa dulong barangay ng Ilog Malino. Dito tayo dito. Kaya nice na. Tapos sa isda. Pang-iwan Siyempre, na. tingin tayo isda dito, may isda. Yun!
Wala, anong Look at the isda sea. to? Papakol. Punta ka mag-anak ko pa yun ah. Ano papakol? Mag-anak ko, papakol. Yan yung bansag sa amin sa Mindoro eh. Papakol. Napakaraming ang pagpipiliang sariwang isda dito. At dito nga kami napaibig sa bluefin na ito at dito sa papakol na to. At matapos nga namin bilhin ang aming mga hapunan, ay agad din kami bumalik sa aming spot. Sinamahan ko pala rito si Ate Ray para maligo sa dagat. So yung mga papa, nakapagpabaga na tayo ng ating uling na gagamitin sa panluto sa ating isda. Bali, umahon muna pala ako kasi para mamayang gabi wala na tayong gagawin at hindi tayo mag-amoy usok para pagbanlaw natin fresh pa rin tayo. Yan. Ang unahin muna natin itong papakol kasi mukhang hindi kasya sa ihawan. Kasya. Tabi na natin yung Blue Marlin. Pwede na, kasya. Sorry, Blue Marlin ako ng Blue Marlin. Bluefin pala, bluefin. Ano? Kasi laki ng ating braso. Dalawa lang kami ni Mama Ray kakain yan. Yan. Maaga pala tayo natapos magluto ng ating hapunan, kaya nagkala muna kami dito. So yung mga papa, nandito kami sa seashore nila Ate Ray at Mama Ray. Time check, 5:25 p.m. Napakaganda ng sunset dito mga papa. Pakita ko sa inyo yung itsura ng sunset. Sarap ng Yeah! Solid! Ang sarap pagmasdan na mami. Sarap tumambay. Baby, come here. Yum siya. Ayun yung nakikita kami sweet ng mami niya. At daig ko pa nga ang may karibal dito sa anak ko dahil sobrang silosa nito sa mami niya. Bumirang ng ano, 360. Maganda yung sand dito mga papa. White. Yung nga lang, medyo may lumot. Inanod to. Gawa nga ng malakas yung Lumot ba hangin. yan? Ay, hindi pala siya lumot. Seaweed. Sorry. Seaweed yan, seaweed. Yan, kung makikita nyo doon, papa, mga papa, mama. Napakalakas ng alon. Try natin mag-zoom ah. May zoom ba to? Ayun, may zoom. Yan oh. Lakas ng alon doon. Buti ka mo dito, sa tapat namin, hindi ka lakasan ng alon. Yan, banayad lang. Kaya pwedeng maligo dito yung mga bata at yung mga hindi marunong lumangoy. Kasi may mga portion dito malalim, mababaw. Papakita ko sa inyo yan sa drone. Yan. Yan. Yun, dahil naliligo. Ayun lang ang ano, yung dapat nila Nanay Edna, yung sa Riders Camp. Wala kasi naglilinis. Ayan o, makikita niyo wala naglilinis. Pero dito may naglilinis. Kaya napakalinis ng seashore dito, banda sa kaliwa. Siguro, kung nalilinis sila Nanay Edna yun, ganito rin itsura niya. So, sabihin niya lang natin sa kanya, suggest natin. Para ganito kapino, walang dumi. Ayun o. Ayun nga kasi, siguro walang time sila Nanay Edna. Kaya hindi nila masyadong nalilinis. Pero pag nalilinis sila, ang ganda. Oh, di ba? Kaibahan. Ayun. At matapos nga natin magala dito at habang lumalalim ang gabi, Yun mga mama, nagtapos na natin i-prepare yung mga kakainin natin for dinner. Naghanda lang kami ng binili namin kanina na inihaw na bluefin tsaka yung papakol. Ano yun? Yes, papakol. Papakol, yun. Tapos sibuyas, kamatis na may toyo, kalamansi, tsaka yung tira nating tawag dito. Crablets. Masag. Crablets, Yes. masag.
Yan. Then yung ano natin, belly pa natin may sinigang. Hininit Oo. mo. Yun din, meron pa kaming sabaw, tirang sabaw na sinigang na salmon kanina. So tara, pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po sa maganda. So, tikman muna natin ay ang, tingin ko ito, yung papakol. Binabalatan daw ito eh, Oo nga. sabi nila. Dito kinakain yung balat. First time Yeah. natin kakain pareho niyan eh, no? First time. First time ko to. Mukhang masarap. Baka magtaka sila, nasa Bulinaw tayo, tapos di tayo kumain ng bangus. Oo nga, no? Tatry natin yan. Meron- Bukas, pagbalik. Hindi na. Eh, yung laman niya, mga papa. Bigyan natin kay Mama Ray. Nasa Mama Ray. Asang impapakol? Nasa isda. Nasaan papakal ngayon lang tayo nakakain ito. First bite, tikman natin. Ano pa kaiba? Masarap kasi malaman. Ba, masarap pala ito. Kaya hindi malansa, no? Hindi siya malansa. Ano lasa? Sarap. Okay. Tigim mo ko. Hindi siya malansa. Sarap. Kaya mga gusto mo isda, di ba? Parang pampano. Parang siyang pampano. Sarap. Oo nga, parang siyang pampano. Sarap. Siyang tanggalin. Oo. Lagyan natin ng sibuyas kamatis. Oo. Sarap. Ito mainit pa. Pinutol ko na mga papa. Laki. Yan yung pinakamalit kasi. Oo. Mami, yan na. Tignan. Tikman naman natin tong bluepin, mga papa. Sa bluepin naman tayo, bluepin. Kaya ko pampano yan. Bluepin. Saan yung pampano? Ano pa, nice? Yes. Sarap. Sarap. Ito yung kinain ko. Baka dami. Walang umubos nun. Yung crablets sa isda. Ang sarap. Craving satisfy. Sana kayo din. Yon mga papa, katatapos lang natin mag-dinner dito sa Riders Camp, dito sa Bulinaw. So yun, medyo busog pa tayo. So parang bagay dito, mag-cheat day na naman. Nako, Papa Ray, puro cheat day na lang. Iinumin natin itong binigay ni Ma'am Clen at ni Sir Gerald ng Marilaki Camp. Yan, nagpapasalamat tayo kala Ma'am Clen at Sir Gerald din sa binigay nilang red wine. Spanish red wine. Hindi natin kanain si Mama Ray ng ganito. Shake muna natin. Oh. Ang bango. Una sa inyo. Unang tikim. Tikman natin kung masarap. Masarap to, Bing. Promise. Masarap. May spark siya ng konti. Hindi siya ganun katapang, di ba? Yeah. Di ba? Ay, sarap, di ba? Sa country try natin. Alam mo yung strong ng pagka-red wine, hindi siya ganun ka strong. May tamis siya, no? May tamis siya na, mami. May tamis siya. Sarap. Bigay ni Ma'am Glenn yan. Kaya nga eh. Maraming salamat kay Ma'am Clen. Sir Gerald ng Marilaki. Lagi nakakalimutan ni Mama Ray yung mic niya. Namamatay kasi yan eh. Ayan, may mic na si Mama Ray. Kalimutan. Ano na? Kala ko automatic yun. Hindi, syempre may ano yan eh. Pag di mo ginagamit, namamatay siyang kusa. Hindi na tayo mag-yelo. Conserve energy. Gusto mo ba Lalamig mag-yelo? ka? Gusto mo ba mag-yelo? Okay na naman kung gusto mo mag-yelo. Sama? Mas masarap siyang may yelo. Sarap, no? Skies are bruised, the sleeves no hold my racket like a ship, but nothing breaks. Good morning, mga papa.
Hanggang natin nagising. 6:30 a.m. Medyo madilim pa dito sa campsite. Tanggalin muna natin yung noise cancellation para mas marinig niyo yung alon ng dagat. Yan. Ayan si Bajaj, katabi natin. Tapos yung mga upuan at gamit, pinasok natin sa loob. Ayan. Oh, sarap. Halos lahat tulog pa yung mga kasama natin. Na campers. Sarap. Ilan lang yung mga nag-attempt na nandito sa gilid. Medyo maingay. Tinanggal ko yung noise cancellation para mas marinig yung ambience dito, mga papa. Yan. Sarap. Bah, may mga gising na rin. Para mas masarap maligo ng ganito sa ng ganitong oras sa dagat, no? Sobrang linaw pa rin ng tubig. Ito yung ating spot ngayong umaga. Ang third day na natin ngayong araw dito sa Riders Camp, mga papa. Parang sarap mag-exercise muna, no? Bago mag-almusal. Takbo muna kaya tayo. Yan, naka-turn off na yung noise cancellation yan. Hindi ko na tiniktop yung mga awning natin kagabi kahit mahangin. Ayan, makikita nyo. Mahangin. Gawa nga ng kumpiyansa tayo na nilagyan natin lahat ng guideline. Binuksan natin lahat ng awning sa side, awning sa front, side by side, bigote. Yan, ito nasa kaliwa. Binuksan din natin. Itsura niya. Yan. Yan yung itsura niya, mga papa. Pag nakabukas ang awning, side by side at saka front, hindi ko mapaliparan sa taas. Gawa nga lang yan. Nasa ilalim tayo ng bukuhan. Pero nasa gitna yan, hindi tayo malalaglagan. Yan. Yan lang, hindi ko mapaliparan ng top shot. Siguro bago tayo mag-exercise, mga papa, magkape muna tayo. Na-enjoy ko na ngayon yung magkape. Dahil sabi ko nga sa inyo na dati hindi ako nagkakape. Ngayon ginawa ng paraan ni Mama Ray. Pinag-decaf niya ako yun. Hindi na ako inasid, hindi na ako nag-palpitate. Sarap. So gamit natin lahat ng initan natin. Kaya ito ang ginamit kong pampakulo ng ating tubig. Hintayin na lang natin si Mama Ray. Di nga na naghihilamos pa siya. Sarap po. Tingnan nyo, mag-aalas 7 pa lang, mga papa. Akala namin, pag gumising kami ng alas 6, pagkalmasal namin, kami lang yung tayo sa seashore. Yung pala hindi, marami rin palang may plano. Samahan nyo ako, mga papa. Bibili tayo ng itlog. Napakalapit lang ng mga tindahan dito. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung spot natin. Then, ito na agad yung kalsada. Ganito dito, mga papa. Kaliwat kanan, beach resort na yan. Kaso ito yung natatanging campsite na, yan, napaka-peaceful. Kasi, alam mo, mga resort, di ba, may ingay? Pero hindi naririnig dito sa spot natin. Pag nakita nyo to, wala siyang signage eh. Ano lang, bakuran. Yan, bakuran lang. Ayan pala tandaan. Tapos, after nun, ilang metro lang. Ayan, tindahan na yan, kaliwat kanan. Para may idea agad kayo. Pag nagawi kayo dito, may groceries dito, lahat na pangailangan nyo, meron dito. Then dito sa kabila, sa may Barangay Ilog, may mga talipapa doon. At nang mabili na nga natin ang kailangan natin sa tindahan, ay sakto naman dating na nagtitinda ng pandesal.
Matapos nga natin mag-almusal, ay nakakakwentuhan natin ang namamahala dito na si Kuya Ruel. So yung mga papa, kasama natin si Kuya Roel dito sa Riders Camp, Bulinaw, Pangasinan. Pangasinan. Yun. Pero tanong ko lang, saan lugar matatagpuan tong Riders Camp? Dito sa Barangay Ilog, Malino. Yun po, yung tama, no? Oo, Tapos yun yung kahapon may tama. nasabi kayo sa akin, no, sir? Kasi ang alam ng iba is Patar Beach. So, Ang lahat. Ang Patar Beach, isa siyang kauna-unahan ng naging parang pinakang-tourist spot dito sa Bulinaw, yung Patar. Kaya yun po yung nakilala lahat, Kasi nandoon yung lighthouse, mga overview na ano. Opo. Then yung Ito. yung mga tourist spot dito na Enchanted Cave po, na kilalang kilala. Oo. Opo. Ito naman kasi itong Barangay Ilog, isang barangay, tapos tsaka pa lang yung Patar. Ah, okay Isang po. barangay din yon. Mm-mm. So kasi ang alam nung iba is diretso to is Bumbo, Patar po, di ba? Kasi yan Patar ang unang Pero nakilala. nahati po to ng ilang barangay po. Kung mag-uumpisa ka dito sa bayan, may Barangay Arnido, Barangay Balingasay, Opo. Stanza, tapos ito ng Barangay Ilog, tapos Patar. Yun Ito po na. nasasakupan ni Riders Camp ang barangay. Ilog Malino. Yun. Tanong ko na rin po, Kuya Roel. Ruel. Magkano po ang rates dito sa Riders Camp? Ang rate namin dito is masasabi kong ako na siguro yung pinakamababa. Oo nga eh. Kasi hindi naman ako yung resort na kumbaga saan may mga star na hindi katulad ng mga malalaking resort dyan. Ang moto camping po, magkano po? Ang moto camping dito per head lang naman na sinisingil ko. Magkano po? 200. 200 overnight. na yun. Overnight. Wala na po silang babayaran. All in Tent na yun. pitching, no? All Wala in. na. So All yung in mga na papa, yun. narinig nyo. Then sa car naman po, car camping, Mga kotse. Apo. Ganyan. Wala rin. ganun din po. No, ganun din ang rate. Isipin mo ko. yun. Not Kaya unless- yung iba dito mga papa tumatagal lang halos isang linggo. No, Sir Ruel? Ito, yung naabutan Ay, niya nabula rito. namin. na Isang 1 week. linggo sila rito. Isipin nyo ba naman yung ganito kagandang beach? 200 overnight camping. Solid nun mga papa. Pero na lang kung kukuha kayo kasi meron pa akong 2 unit dito ng kwarto. Yun. tubo. Yung Yun na tatanong lang. ko rin, Kuya Ruel. Halimbawang wala silang dalang Tent. camping tent, ano po ang pwede nilang tuluyan dito? Ito, meron akong available na 2 rooms. Pero kubo. ordinary lang siya. Apo. Pan lang siya. Panla. Hindi siya air. Pang ilang tao po to? Yung isang kwarto, pwede ng 4. 4. Nasa na magkano naman po siya? 1.5 ang per night ko niyan. 1.5 per night. So, goods na yon. Mm. Tapos, may per head pa rin po yon. Wala na. Wala Hindi- na. hindi Ang ko na- babayaran lang po nila is yung kubo lang. Kubo lang. Ay, sulit yun Mura na yon. Then, pag wala silang dalang lutuan, gas or mga sangkap, Ay. kasirola. Misis ko minsan pagka yung datihan Apo. ng galing dito, minsan pinapagamit namin. Okay po. Nagcha-charge lang kami ng 100 sa isang 100, araw. oo. Oo. Tapos tanong ko na rin po dito, ano po ang source of energy nyo rito? Source of Energy po, yung pinagkukuha ng kuryente. ay meron kami rito na kung tawagin kung sa Maynila, yung Meralco, dito ang tawag namin dito yung Panelco. Kooperatiba. Okay po. Kooperatiba ang So, hindi kayo mababahala mga papa, pwede kayo mag-work from home dito. Kasi may konting signal, Kuya Ruel. Oo, meron. Talaga. Nakapag-post nga ako So, kagandahan dito mga papa, meron silang supply ng kuryente. Hindi kayo mababahala kahit wala kayong dalang power station. Kung sa tubig naman, ang pag-uusapan natin, meron kami rito ang Bulinaw system, water Bulinaw. Okay po. Oo, Yung nasa gripo niyan, Kuya Ruel, Oo, pwede parang, ginamin? oo. Malinis naman siya. O parang Malinis naman siya, pero nakasanayan namin kasing yung mineral ng pinangluluto. Pero kung panglaba, panligo, ganyan, minsan pang sabaw, pwede na rin. Basta na importante, mapakuluan mo. Sa mga gustong maka-experience dito sa lugar namin, subukan nyo. yes. Mas maganda. Naniniwala ako mga papa, babalik-balikan nyo tong campsite na to. Promise. Hindi naman siya ganun kaganda, pero Hindi, maganda po. mag-enjoy din kaya kahit pa paano. So yun, Kuya Ruel, maraming salamat po. Salamat Thank din sa you. pagpasyal. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Naubusan ako ng sticker Next time po, naubusan ako. Salamat po. Never really know what's
Go! Sir, maraming salamat po. Ingat po. Pag bumaba po kami Bataan, balitahan ko po kayo. Sige po. Salamat po, ingat po kayo, ingat po.